Hello po sa inyong lahat mga kamatsas! Ngayon naman ay ating i-analyze ang naging bakbakan nila Magnus Carlsen at Hans-Moke Niemann na isa rin pong palaging inaabangan. Nitong nakaraang kagabi lang na Title Tuesday, nagharap na naman sila. Meron bang issues? Meron bang naging chess drama dito? Yan ang aalamin natin. At bago tayo magsimula, nakasalamin na po si Coach. Bumigay na yung mata, lumabo na po, nagkaroon ako ng grado. Mas mataas dito sa kanan. May anti-radiation na rin sa araw-araw po kasing ginagawa natin. Kailangan ko na pong proteksyonan ng mata. Mukhang matanda na nga lang si Coach ngayon. Okay, ang ginawa ni Magnus, nag-Knight F3. D5 si Niemann, G3, Knight F6. Bishop G2, G6, B3. Double fianchetto system ang inapply ni Magnus, samantalang si Niemann, well-principled control sa sentro, D4, B4. Ayan, binasag kagad. Ang idea ng B4, syempre, pag kumapture, kukuhanin ang center pawn. Nag-Knight C6, iginambit ang pawn C5, nag-B5. Dito po kasi, kung kakapturin ang libreng pawn na yan, mag-E5 lang dito ang black. Then later on, pag nakapag-castling na yan, ay magda-Knight D7 hanggang sa mabawi ang C5. Pag nabawi na yung C5, tubo pa sa ganda ng center space control ng black. Kaya dito ay minabuti ni Magnus, mag-push na lang, B5, Knight B8 naman si Niemann para maiikot naman, mag-maneuver ang kanyang knight. Nag-castle, castle, E3. Yan ang basag kagad at kinapture kagad yung E3. Kasi meron pa bang pang-maintain sa D4? Ang ganda sana kung may maintain yan, pang-ipit kasi yan Kinapture talaga pala ang linya dito, wala nang ibang tira, no? F takes E3, binigyan po ng bad move ang tira ni Magnus. Ang old line ay D takes E3. Yan ang gusto ng computer. Yun nga lang, ayaw ni Magnus kasi na magkaroon ng chance ang black ng maagang queen to queen. Kaya nakipagsapalaran siya dito at nag-Knight BD7. Yan naman ang novelty dito. Kasi ang old line ay Bishop F5. Okay? So, completely new position na po after Knight BD7 at nag-A4. Patibay lang, space sa queen side. Knight B6. Ayun lang. Bumitaw ng bad move. Pero ang idea dito ni Niemann ay para i-pressure, i-threat yung pawn sa C4. Pero correct play, A6 lang pala. Nakaabang na basag sa B5. Okay, Knight B6, Knight A3, depensa, at nag-A5. Ayun, para hindi naman matulakan ng pawn dyan na makakapuwersa sa black para mapaatras ang knight. A5 at nag-D4. Ayun, inukupan na ng husto ang sentro. Knight G4 naman ang inapply. May threat sa E3. Queen E2. Apa, talagang medyo iba timpla ni Magnus Blunderacious. Dapat daw ang tira ay Queen to B3 para yan ang pangdepensa. So, depensado pa yung pawn sa A4. Pag Queen E2, kitang-kita po na laglag ang pawn sa A4. Pero nag-Bishop H6 dito si Niemann. Inuna niya munang atakihin ang pawn sa A3. Pero dapat daw ang tira ay Knight takes A4. O lamang ng black Diba? Tapos hahataw na ng capture sa B2. Aray nako, ang sakit. May pressure pa sa D4. Ang lakas ng bishop. Pero balik tayo sa Bishop H6. Knight C2, dinipensahan. Ayun, nagkaroon ng pansalong depensa. Naisalba ni Magnus bigla yung A4. Diba? Isang tira lang. Salo lahat. Kumapture sa D4, Bishop takes D4, Queen C7. Ayun, bad move na naman by Niemann. Bishop E6 ang accurate move. Pag nag-Bishop E6, ang lakas Pwersadong mag-Knight D2 para depensahan. Kaso mag-Rook C8, Bishop takes B7, Knight takes C4. Magulo rin. Pag kinapture ang tore, Queen takes C8. Ayan, pero parang okay pa rin ang puti dito kasi quality daw ng black. Magulo nga lang. Balik tayo sa Queen C7 ni Niemann at nag-C5, push na Knight D5. So, meron pang additional attack. Nag-Rook A D1. Okay, sapat pa naman pala ang depensa ng pawn E3. So, walang dapat ikabahala. At nag-Bishop E6, develop. B6 atake, Queen C8. Bakit? Kung mag-Queen C6 para may atake sa pawn A4, ano gagawin?
Pipitik muna ng H3. Papaatrasin muna yung knight. Pag umatras, knight F6, papasok ngayon yung isa pang knight. At pag kumapture, rook A1. Ayan, medyo mahaba-haba pong proseso ito pero garantisadong may panggulong paparating. Ayan, etc. C6. Okay? So balik tayo sa Queen C8 na ginawa at nag-Knight D2. Knight D2, another bad move by Magnus. Ano ang plano niya? Papaikutin ba sa C4 para additional support sa E3 pero accurate play ay H3 na lamang. Pag bumalik and Knight E5. Okay? Pag kinapture to, lalim talaga ng chess, no? Pag kinapture, mag-E4 lang. Yun, ang mga binibiling tira dito, mga kamatsas. Pag kumapture dito, capture lang. Knight B4, Knight X B4, 8X B4, and Queen C4. Ayan. Mas mainam nang makita natin yung sa kabila ng complicated position ay maunawaan natin. So, hindi pwedeng kumapture ng libreng pawn. May hataw doon sa F7. Okay? Balik tayo. Pero nag-Knight D2 si Magnus and nag-Knight GF6. Hindi rin natumbukan dito yung nga, no? Knight X po na pala. Oo nga, pag kumapture may bawi sa Knight C2. Yun ang hindi napansin dito ni Niemann. Nag-Knight GF6, Knight C4, Rook D8. Grabe, no? Palitan sila ng bad move, oh. Ibig sabihin, ito na yung hangganan ng kanilang nerve at natatanaw. Nakukomplicate na sila eh. Knight D7 ang accurate play para pabagsakin ang pawn sa C5. Okay? Nag-Rook D8, Knight E5, Knight G4, challenge sa Knight, Knight X G4. Bad move na naman. Okay? Dapat daw po ay Knight D3 atras lang. Okay, tapos pitik ng H3, no, mamaya. Yun, pero nag-Knight takes, Bishop takes, Queen C4, another bad move by Magnus. Nakita nyo po yung mga inaccuracies nila, no, sunod-sunod. Queen F2, ang mas mainam para may tempo attack. Uy, may matchas doon, no. Magda-Knight F6 daw dito and Rook C1. Yan ang accurate. Balik tayo. Pero nag-Queen C4, Bishop E6, ayun, dapat naman daw dito ay capturein na. Tapos ka-capture doon, E6. Magbi-Bishop E4, capturein ang Knight, Queen takes C2, and E5. Para pabagsakin yung pawn. Tapos magku-Queen C4, ang gulo, atakihin yun. And mag-Rook D7 muna, depensa. C6. Ang gulo ng continuation pala nitong laban nila. Ayan, etc. Malayo pa yan mga kamatsas, malayong mga hataw-hataw, ano. Pero sa kabila ng complicated position, napatira uli ng Bishop E6 si Niemann. Hindi uli tama, no? Queen B5, iwas kasi magda-Knight X E3 na. Bishop D7, wala na po talaga. Talagang umuulan ng blind spots. Bishop D7 at nag-Queen B3 naman dito si Magnus, umiwas kagad ang Reyna. Sa palagay nyo po mga kamatsas, kung kayo ang titira, ano kaya ang best move dapat or brilliant move ni Magnus na na-miss niya? Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito dapat, Bishop takes Knight. O di ka-capture yan sa Reyna. Bishop takes F7 check. Mahirap pa makita yun. Ako napansin ko yung Bishop takes D5. Sa bagay, wala akong pressure eh. Iba kasi yung naglalaro, may pressure yon kaya minsan nabablock yung mga dapat makita. Ako nakita ko yung Bishop takes in the comfort zone. Wala nga lang pressure. Ayan, tapos dito magbi-Bishop C4 check. Tapos, halimbawa, ay may ganun pala. Ang sasakit naman pala ng tira. Tusok-tusok. Persado Rook D7 and Bishop E5. Ayun. Tapos ang laban. Tapos. Durug-durug. So, okay, balik tayo. Sa Queen B3, Bishop E6, Queen B2, F6. Okay. 1 minute and 14 seconds pa si Niemann. Segundo na lang si Magnus. Dapat daw ang tira dito ay Bishop G4, balikan ng mga kulit-kulit. Ayan.
threat. Pero nag F6, gusto ni Niemann ay totally secure ang diagonal na yan. At dito, ayun sa wakas, naka E4, good move din si Magnus. Knight B4, sinabay na ni Niemann. Sa bagay, wala namang pupuntahan no? Force, Knight x B4, 8 x B4, Queen x B4, and the Bishop G4, kulit. Bishop F3, ayun lang. Bad move. Dapat daw ay Rook A1. Diyan na pala kagad. O tapos pag nag E5, Bishop F2, takbo-takbo muna, pakabait muna. O, importante wala munang masakit na mga tatamaan, di ba? O pero nag Bishop F3, takes, and nag E5. Okay. Mukhang nakapin. Pero may panimpla ang puti Queen B3, check muna. So para suportado ang tore with tempo pag alis ang bishop. Nag King H8 and Bishop F2. Rook takes, Queen takes, yun lang. Grabe, massive ang nangyari sa queen side pawn structure ng puti. King G2, F5 para makagulo, pero no need na para i-entertain pa yung pawn sa F5. Queen D5, nag F4 para makagulo, and another deep and accurate move, Rook B3 by Magnus. Nag G5 siguro. Anong plano? G4, F3? Ayan. Dito mga kamatsas, isa na namang malakas na hataw, C6, sacrifice. Okay? Dito lumabas na yung mga pandii ng tira ni Magnus. So capture and Queen F7. Idea, mag B7 na. At nag Queen E8. Sinimplify na, tinanggap na ni Magnus na realizing na gagapang na yung pawns niya dyan, totally hopeless, walang nagawa yung pawns, but Bishop bumigay po sa endgame si Niemann sa madaling sabi. Pero kung nakita ni Niemann yung mga accurate talaga, na matatapos talaga si Magnus kanina, kung nakita no? Dami ring mali ni Magnus. Late edition pa rin po ito. Champion si Magnus dito. Nakita na natin kanina. Ayan. Marami po kasing nag-request, nag-message sa akin. Coach, paki-analyze naman laro ni Niemann and ni Magnus. Magulo ang laban nila. Paki-analyze naman po. Ayun. Kaya pinasadahan po natin. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo at bago tayo magtapos, sinashoutout natin ang nanalo sa ating intermediate thematic tournament. Ayan, every lesson po kasi sa ating RNT tutorial group training, meron pong tournament thematic. Ibig sabihin, kapag ang pinag-aralan ay halimbawa London, puro London opening ang paglalabanan. Kaya join na po kayo, pwede pa kayong humabol. Binuksan po namin ang registration kasi marami po nag-request ng paghabol sa registration ng online training natin. Okay, ang nag-champion ay si Obogne Joel. Congratulations! Second place ay si Masangkay Mark and third place ay si Arin Lopez. At para naman sa ating daily mini tournament, congratulations sa ating advanced top player Rojo Jason at sa ating beginners top player Cruz Chris Vincent. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pang chess updates.